Welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Okay, tingnan natin or itatanong natin, anong marirealize ng person mo once na nawala ka ng lubusan sa buhay niya? Okay, ayan, magandang katanungan yan. Ayan, start na ako. Be open-minded po ha, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message, ano yung marirealize ng person mo once na nawala ka na ng lubusan sa kanya. Okay? Sa buhay niya, ganon. Give me the message, anong marirealize ng person mo once na nawala ka na ng tuluyan sa buhay niya. Give me the message, ano yung marirealize ng person mo once na nawala ka na ng tuluyan sa buhay niya. Okay, meron ditong 6 of Pentacles reverse. Give me the message. Meron ka ditong 7 of Wands. Pasensya na, natatawa ako sa message. Meron ditong 6 of Wands. Okay. Pero ganun pa man lumabas ang the Wheel of Fortune. Give me the message. Death. 6 of Cups. Okay. Give me the message. Anong marirealize ng person mo nung pag nawala ka sa buhay niya? 4 of Cups. Then Page of Swords reverse. Bottom of the deck, 3 of Swords. Page of Pentacles. And the Hermit. 9 of Cups. Reverse. Okay. Then lumabas ang the Sun. Dito ko ito ilagay. Yan, wait lang ha. Ano yung marirealize ng person mo kapag nawala ka na sa buhay niya? Masakit, syempre masakit. Kasi hindi ka na nagpaparamdam. Kumbaga, no, itong tao nito, mararamdaman ng tao nito yung kadamutan mo para sa kanya. Alam mo yung ganun? Kung siya yung tipong tao before na yung naandyan ka pa sa piling niya or naandyan ka pa, nagbibigay ka pa ng attention sa kanya or nanunuyo ka pa sa tao nito. Pero dahil binabaliwala ka niya, dahil lumabas dito sa 6 of Pentacles, meron ako nakikita ditong Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, then Gemini, Aquarius, and Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat narito, okay? So, ito lang yung nakikita ko, no? Sa 6 of Pentacles reverse, nagiging kang madamot. Kumbaga, ito yung mararamdaman ng person mo once na nawala ka na ng lubusan sa kanya, ano, sa buhay niya. Kumbaga, hindi ka na nagbibigay ng oras dito, hindi ka na nagiging ka ng madamot para sa tao na to. Then, nakikita ko rin dito na nagiging ka ng grounded. Kumbaga, no, pinag-iingatan mo na yung sarili mo. Mas lalo mong minamahal yung sarili mo. Then, nakikita ka ng tao na ito, no? Ang hirap ng pumasok muli sa'yo. Okay? Yun yung panghihinayang na darating dito sa tao na ito. Dahil dito sa 6 of Wands, hindi mo na siya kinikilala. Okay? Dito sa 6 of Wands, wala ka ng interes. Kasi, binaliwala ka eh. Ngayon, nung nawala ka sa buhay ng tao na ito, dahil lumabas ng 6 of Wands, nagkaroon ka dito ng malaking harang. Kumbaga, grounded ka. Pinoprotektahan mo yung sarili mo dito. Okay? So, ngayon, hindi mo na to kinikilala sa 6 of Wands. Kumbaga, no, ayaw mo na. Pero ganun pa man, dito darating yung point sa tao nito na natauhan siya sa The Wheel of Fortune na ikaw pala'y mahalaga. Okay? Kasi, binaliwala ka niya before dahil ngayon, natauhan ka,
iningatan mo na yung sarili mo, binuo mo na yung sarili mo, then lumabas ang Wheel of Fortune. Ngayon niya nararamdaman na mahalaga ka. Okay? Ikaw pala. Kasi, baliktad to eh. Kumbaga, kung before ikaw yung habol, siya ngayon yung maghahabol sa'yo dito sa The Wheel of Fortune. Okay? Dahil ngayon, ito yung gusto niya mangyari, The Wheel of Fortune, kasi nawala ka na sa buhay niya eh. So, ito yung gusto niya mangyari kasi grounded ka na dito. Ayaw mo na, hindi ka na nagbibigay ng oras dito. Hindi mo na siya kinikilala. So, itong tao nito, maghahabol. Gusto niya ng new beginning para rito kasi nakikita ka niya ng maayos eh. So ngayon siya, i-stalk ka niya. Okay? Titingnan niya kung ano yung lagay mo, kung ano nangyayari sa'yo. Pero dahil minamahal mo na yung sarili mo, nabuo mo na yung sarili mo, okay? Ngayon itong tao nito hanggang masid na lamang sa'yo. Okay? Tinitingnan niya yung larawan mo, tinitingnan niya, inaalala niya yung mga memories na magkasama kayo. Okay? Kasi napagtuunan mo na yung sarili mo dito eh, nakapag-moving on ka na. So, itong 4 of Cups, kumbaga, tinatamad ka na sa kanya, okay? Kumbaga, hindi mo na tinatanggap yung gusto niyang mangyari sa inyo. Parang, bahala ka dyan, okay? Ganun ang energy mo dito, no? Kapag nawala ka sa tao na to, ng tuluyan, ganti yung energy niya. Maghahabol siya sa'yo. Kasi, nagiging kang maayos eh. So, ngayon, sa Page of Swords, alam mo yung tipo na kung before may pagka childish siya. Dito niya matututunan yung pagkakamali niya. Okay? Doon niya marirealize yung kanyang mga nagawang mali sa'yo. Okay? Natauhan to. Mapababae, mapalalaki. Once na dinidevelop mo yung sarili mo. Siyempre, manghihinayang yan kasi ang laki ng pinagbago mo eh. Gumaganda ka, pumupogi ka. May panghihinayang siyang mangyayari kasi hindi ka na niya makamit or hindi ka niya makontrol. So, ngayon, itong tao na ito, may panghihinayang mangyayari dito, okay? So, ngayon, itong tao na ito, umaasa dito sa The Sun na sana kayo pa rin sa bandang huli, okay? Okay, gusto niya magtagumpay, gusto niya maging masaya. Ayan. Then, lumabas itong 3 of Swords, then sinabay ng Page of Pentacles, and the Hermit. Diyan papasok yung Hermit mode. Diyan makikita yung makaka-realize to, papasok sa kanyang kaisipan, magninilay-nilay siya, ipapaisip sa kanya lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali sa'yo, okay? Kasi, nasasaktan na siya dito. Kasi, ikaw ba naman, nabuo mo yung sarili mo, kung before, ikaw yung habol na habol, pumangit ka na sa kakahabol sa kanya, pinabayaan mo na yung sarili mo, naglosyang ka na. So ngayon, bumalik ka sa dati mo, naging confident ka, kasi hindi ka niya pinagtuunan ng pansin, minahal mo na yung sarili mo dito. So ito, may panghihinayan, masasaktan to kasi ang laki na ng pinagbago mo, okay? Ito yung mangyayari dito. Ang laki na ng pinagbago mo, masasaktan siya kasi ang laki ng improvement mo. Kaya, mainaman, kung ayaw sa inyo ng person nyo, hayaan nyo siya. I-develop mo yung sarili mo. Okay? Ito lang yung mensahe sa'yo. I-develop mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Kung ayaw ng person mo sa'yo, i-let go mo siya. Okay? Kasi once na dinidevelop mo yung sarili mo, marami kang ma-attract eh. Marami kang ma-attract na tao na mas higit dito sa person mo. Kasi iba yung mindset. Doon papasok yung kanyang pagsisisi. Doon siya masasaktan kasi napabayaan ka niya. Doon papasok tong isolate niya. Then, dito sa 9 of Cups, so ito ngayon, tao na ito, makakaramdam talaga to ng panghihinayang sa'yo, okay? Then, 5 of Pentacles, ikaw, okay ka. Kung before, yung tipo na nahihirapan ka sa kanya, sitwasyon, okay, gusto mong ayusin tong connection na to, dahil nawala ka na ng lubusan sa tao na ito, nakapag-moving on ka, minahal mo yung sarili mo, nag-ayos ka, pinairal mo dito yung confident mo ulit, binalik mo, kumbaga nag-iba ka ng mindset, kumbaga nagkaroon ka ng strategy dito, okay? Dinevelop mo yung sarili mo. So ngayon itong tao nito, magtataka yan eh, marirealize niya yung mali niya. Okay? Kaya naman i-develop mo yung sarili mo, ipakita mo sa tao nito na ikaw ay mahalaga. Okay? Na meron kang high standard, na kung saan pinakita niya sa'yo na
Low ka eh, okay? Kaya hindi kanya pinagtutuon ng pansin eh. Hindi kanya pinapansin dito kasi low ka. So ngayon, ipakita mo sa tao nito na hindi ka dapat ginaganon. Kung hindi ka man nirespeto nito, ibalik mo yung tapang, ibalik mo yung kumpiyansa mo, ibalik mo kung paano ka before, nung bago mo pa makilala tong tao nito. Maybe before, bago mo makilala tong tao nito, okay ka, maganda ka, maayos ka, ibalik mo muli iyon para itong tao nito magsisi siya. Okay? Kasi, nakikita ko dito, magiging kang grounded dito eh. Hindi mo na to kikilalanin. Kasi nakita mo na yung halaga mo. So ngayon, yung pagkita mo ng halaga mo, dun papasok yung guilt sa tao nito. Dun papasok yung sakit na naramdaman mo before para sa kanya. So, mararamdaman din niya yung pain kasi ang laki na ng pinagbabago mo. Okay? Kaya mainam mahalin mo yung sarili mo. Dun ka magtuon sa sarili mo. Okay? Ayan, ito lang yung mensahe para sa'yo. Okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.